Good evening everyone. Today we will be discussing Lesson 2, Deepening One's Spirituality. My name is Hamza A. Makaoyag from College of Education, pursuing Bachelor of Elementary Education together with my partner, Miss Habiba Yujabar, who is also pursuing Bachelor of Elementary Education. Ang lesson na ito ay tumutungkol sa kung paano natin mapapalalim ang ating spirituality, lalo na bilang mga GMRC teachers. Tatakalayin dito ang meaning ng spiritual intelligence at spirituality, pati na rin ang nature na spiritual life at mga ways kung paano ito mapalalim. Kasama rin dito ang role ng spirituality sa teacher at sa classroom. First, let's talk about spiritual intelligence. So, according to Abdullah Zahid, 2002, spiritual intelligence is related to the relationship between man and the universe, the world of creation, and the existence in the world. Spiritual intelligence is the concept of awareness of spirituality as a context for existence or the power of creative life from evolution. So, ayon kay Abdullah Zadi, ang spiritual intelligence ay may kinalaman sa relationship ng tao sa universe, sa mundo at sa existence. Sa madaling salita, ito ay awareness natin sa spirituality at kung paano natin naiintindihan ang buhay. Ito rin ay tumutukoy sa awareness natin sa relationship natin with God, sa ibang tao, at sa lahat ng creatures. Spiritual intelligence helps us to connect our inner life, like our thoughts and beliefs, with our outer life, like our actions sa mundo. Ayon naman kay Vaughan, ang spiritual maturity ay nakikita sa wisdom at compassion. Ibig sabihin, mas nagiging maayos ang decisions natin at mas nagiging mabuti tayo sa iba. Next is spirituality. Libert and Druiter defined spirituality as the ongoing transformational experience of institutional conscious engagements with the presence of God. So, ayon kina Libert and Druiter, ang spirituality ay isang tuloy-tuloy na experience na pakikipag-ugnayan sa presence of God. Kasama dito ang paghahanda para makipag-connect sa Diyos, experience ng pakikipag-ugnayan sa Kanya, at ang response natin sa Kanya. So, as a GMRC teacher, we are encouraged to develop, strengthen, and nurture our spiritual life and deepen our own spirituality. So, bilang GMRC teacher daw, mahalaga na nadidevelop at napapalalim natin ang ating spiritual life. So, Henry Nouwen believed that the nature of our spiritual life consists of so ayon kay Henry Nouwen, ang spiritual life ay may tatlong bahagi. Una, ang communion, buhay kasama ang Diyos sa solitude. Pangalawa is community, buhay kasama ang ibang tao. Pangatlo naman is ministry, buhay ng paglilingkod sa iba. So, Nouwen believes that our journey to become more fully human is a spiritual journey that begins and ends in the heart of God. Sabi niya, ang pagiging ganap na tao ay isang spiritual journey na nagsisimula at nagtatapos sa Diyos. So, living a spiritual life requires a change of heart, a conversation. A heart set on the Father's kingdom is also a heart set on spiritual life. So, ibig sabihin, ang spiritual life ay nangangailangan ng pagbabago ng puso o conversion. So, Henry Nouwen presents 3 ways to live in the Spirit. So, ayon pa rin kay Nouwen, may 3 paraan para mamuhay sa Spirit. Ang una ay ang flee. Ang ibig sabihin ng flee ay lumayo o umiwas sa mga distraction at sa mga bagay na naglalayo sa ating sa Diyos. Hindi ito literal na tumatakbo palayo, kundi paglayo sa noise, stress, at mga bagay na nakakadistract sa spiritual life natin. The second one is be silent. Ang be silent ay pagiging tahimik, hindi lang sa bibig kundi pati sa isip at sa puso. Ito ay paglilikha ng space
para makinig sa Diyos. Sa katahimikan, mas nararamdaman natin ang presence ng Diyos. Lastly, ay ang pray. So, ang pray naman ay pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay way para mapalalim ang relationship natin sa Kanya. Sa prayer, naipapahayag natin ang thoughts, feelings at needs natin at mas napapalitan tayo sa Diyos. So, ibig sabihin, kailangan natin ng solitude, silence at prayer. So, now in summarize, communion with God alone in prayer leads inevitably to community with God's people and then to ministry in the world. So, ibig sabihin naman nito ay kapag nagdadasal tayo, napupunta tayo sa connection with God, din sa community, at finally sa service sa mundo. So, now let's proceed to spiritual discipline. So, the first one is prayer. Prayer represent the true essence of being one with God. So, communion is all about being in union with God in prayer. So, prayer summon us to an ever-deepening communion with the one who loves us more than anyone else can. In prayer, I can enter into contact with the God who created me all the things out of love. So, ang prayer daw ay pagkikipag-isa sa Diyos. Ito ang paraan para magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Number two, solitude. So, without solitude, it is virtually impossible to live a spiritual life. The more we allow room for solitude in our hectic life, the more our sense of connectedness with God depends. So, solitude is primarily setting aside time to be alone with God, to feel God's every presence. So, sa solitude naman ay paglalaan ng oras na mag-isa kasama ang Diyos. Importante ito para mapalalim ang connection natin sa Kanya. So, that's all for to me and to be continued by Miss Habiba Yu Jabbar. That's all. Thank you. So hello everyone, I am Jabar Habibanyu. So I will be continuing the discussion of our topic. So which is number 3 is solitude and silence. So ang solitude ay ang paglalaan ng oras ng para mapag-isa at makapag-isip ng tahimik. While ang silence naman ay ang katahimikan na tumutulong upang makapagpahinga ang ating isip at katawan. So kapag may katahimikan, nagiging bukas tayo sa pagre-reflect sa ating buhay, tungkol sa ating buhay. Kung walang katahimikan, madali tayong ma-distract dahil maraming humihingi ng kanyang ating attention. Let's just say for example is kapag nagpe-pray tayo, which is or nagsasala, which is kailangan natin ng silence kasi mas magiging focus tayo dito. Other example is ang estudyante ay nag-aaral sa tahimik na lugar. Mas nakakapag-focus siya sa lugar na mas tahimik. Mas nakakaramdam tayo ng kapayapaan at mas nakakapag-isip ng maayos. So, number 4 is silence and prayer. So, ang panalangin ay paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos or sa ating mga Muslim is kay Allah, which is kapag tayo ay nagdarasal or nagpre-pray, nagsasala, binubuksan natin ang sarili sa pagmamahal at gabay ng Diyos. So, ang panalangin ay hindi lamang paghingi ng tulong kundi isa rin itong paraan ng pagkikipag-communicate sa paglapit sa Diyos or kay Allah. Ito rin ay nagbibigay ng lakas or direction sa ating buhay. Like for example is
Kapag tayo ay may problema or nahihirapan tayo sa isang sitwasyon, ay maaari tayong mag-pray or magsala like when we are making dua upang humingi ng tulong at lakas at gabay mula sa KOR sa Diyos. So, there are three types of presence in spiritual life. So, number one is inward presence, which is ang inward presence ay ang tumutukoy sa katahimikan ng puso at pag-reflect sa sarili sa pamamagitan ng pag-iisa at pagkikinig sa ating kalooban. Mas nakikilala natin ang ating sarili at mas nararamdaman natin ang presence ng Diyos sa ating buhay. Let's just say for example is kapag nagre-reflect ang isang tao sa kanyang mga ginawa sa buong araw, kung tama ba ang kanyang mga desisyon o kung may dapat siyang baguhin sa kanyang ugali. Number 2 is outward presence, which is ang outward presence ay ang pagiging present sa ibang tao. Ibig sabihin nito ay ang pagkikinig o pag-unawa at pagbibigay ng oras sa iba. Ang pagkikinig ay isang paraan ng pagpapakita ng pag-aalaga at pagrespeto sa kapwa or sa ibang tao. For example is kapag may kaibigan kang may problema at pinapakinggan mo siya ng mabuti kahit hindi ka agad nagbibigay ng solution, malaking tulong na ang iyong pagkikinig. The last one is the Godward presence. Ang Godward presence is yan yung pagtuon ng ating buhay sa Diyos or sa Allah sa pamamagitan ng panalangin or prayer at paglilingkod sa kapwa. So kapag tayo ay nagdarasal at tumutulong sa iba, pinapakita natin ang ating relasyon at pagmamahal sa Diyos. Halimbawa na lamang ay ang pagtulong sa isang kaklase na nahihirapan sa lesson o ang pagtulong sa mga taong nangangailangan ay isang paraan ng paglilingkod, hindi lamang sa tao kundi pati sa Diyos or This one is the spirituality of the teacher. So, ang guro ay may malaking papel sa buhay ng mga estudyante. Hindi lamang knowledge or kaalaman ang itinuturo ng guro, kundi pati na rin ng tamang values at pag-uugali. Ang mga gurong may malasakit, kabaitan at integridad ay kadalasang mas nakaka-impluwensya sa mga estudyante. Halimbawa na lamang isang guro na hindi lamang nagtuturo ng lesson kundi nagbibigay rin ng suporta at encouragement sa mga estudyanteng nahihirapan sa pag-aaral. The next one is teaching spirituality. So, ang pagtuturo ng spirituality ay hindi lamang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa relihiyon. Ito ay ang pagtuturo ng paraan ng pamumuhay, paghubog ng karakter, at pagpapalalim ng values ng mga estudyante. So, ang guro ay nagsisilbing mentor o gabay sa kanilang spiritual na paglalakbay. Let's just say for example is yung kapag ang guro ay nagtuturo sa mga estudyante ng kahalagaan ng pagiging tapat, mabait at marunong rumespeto sa iba. So, the last one is the role of spirituality in the classroom. So, ang spirituality sa classroom ay tumutulong upang magkaroon ng mas magandang relasyon sa pagitan ng guro at mga estudyante. Nagbibigay ito ng mas malalim na kahulugan sa pag-aaral dahil hindi lamang kaalaman ang natututunan kundi pati mga aral sa buhay, like
For example is yung kapag ang guro at mga estudyante ay nagdarasal bago magsimula ang klase or nagtutulungan at nagpapakita ng respeto sa isa't isa sa loob ng classroom. So that will be all of our report.